Nanawagan naman ang mga bansang kasapi sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nation sa mga bansang sangkot sa kaguluhan sa gitnang silangan na lutasin ang sigalot sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo ang kanilang hidwaan. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Nagpatawag ng espesyal na ASEAN Foreign Ministers Meeting si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bilang chair ang Pilipinas sa ASEAN ngayong taon para talakayin ang lumalalang krisis sa gitnang silangan. Dumalo sa nasabing pagpupulong ang mga counterparts nito mula sa Brunei, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Singapore at Vietnam. Gayon din ng mga senior officials mula Cambodia, Malaysia, Myanmar at Timor-Leste. Dito ay natalakay ang implikasyon ng nangyayaring gulo pagdating sa economic stability at energy security ng ASEAN region. Gayon din ang kaligtasan ng mga mamamayan ng ASEAN sa gitnang silangan. We expressed serious concern over the situation in the Middle East and its impacts in the region and emphasized the importance of the immediate cessation of hostilities, called on all parties to exercise utmost self-restraint and resolve differences through diplomacy and dialogue and respect for international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining peace and stability in the region. Napagkasunduan ng mga foreign ministers ng ASEAN na pagtitibayin pa nila ang kanilang kooperasyon sa rehiyon at patuloy na magbabantay sa sitwasyon sa gitnang silangan at pakikipag-ugnayan para tugunan ang implikasyon nito. Sa kanilang joint statement, nanawagan ng mga ito sa mga bansang sangkot sa nangyayaring gulo sa Middle East na tigilan na ang kaguluhan at lutasin ito sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo. Kinilala rin ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ang tulong na ginagawa ng mga kapabansa na nasa regional bloc sa mga mamamayan nito. Nauna namang tumulong ang bansang Singapore sa Philippine Consulate General sa Jeddah na ma-repatriate ang 24 na overseas Filipino workers mula Jeddah, Saudi Arabia matapos hindi makalipad dahil sa limitadong flight sa gitna ng nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Alas 4 ng hapon nitong Huwebes, oras sa Jeddah nang lumipad ang kanilang sinasakyang eroplano mula King Abdul Aziz International Airport at dumating kahapon ng alas 6 ng umaga sa Singapore. Pagkalapag ng Singapore ay agad silang tinulungan ng ating embahada na sila ay makalipad pabalik ng Pilipinas. Singapore offered its military plane to leave, I think, if I am not mistaken, from Riyadh, and I think they have sufficient seats in their military plane. They did not only offer that to the Philippines, but they offered it to other ASEAN member states. And this is how it's being done in ASEAN. In the same situation, whenever we have the availability of seats in many of our attempts or missions to take care of our Filipinos abroad, we also offer it, and if there are seats available, we also offer this to our fellow ASEAN member states. Ayon sa kalihim, kinokonsidera na rin ng bansa ang pagbili ng langis mula sa Russia matapos pansamantalang inalis ng Estados Unidos ang sanctions laban sa Russia sa pagbebenta ng langis. Nakatutok naman ang Department of Energy na matiyak na manatiling sapat ang supply ng langis at maibsan ang epekto ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Umaasa rin ang ASEAN Foreign Ministers na sana ito na ang huling beses na makakaranas ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ng ganitong katinding krisis na dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.